Kung, di ba sabi mo hati, o, kung, meron to dun, Title 70. Batas, mga kakaibang batas sa North Korea. North Korea, isa sa pinakakakaibang bansa sa buong mundo. Konti pa lang ang mga dayuhang nakapasok sa bansa. Siguro dahil napakahigpit ng mga batas nila at unpredictable ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Alam mo bang pwede kang makulong kung bibisita ka sa North Korea at nakasuot ka ng blue jeans? At marami pa silang kakaibang batas na siguradong mapapanganga ka. Tara, pag-usapan natin. Una, walang Biblia. Sa North Korea, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamay-ari, ang paggamit o ang pagbabasa ng Biblia. Ito ay dahil naniniwala ang supreme leader nila na ang Biblia ay simbolo ng Western culture na pwedeng makapagbago ng pananaw ng isang North Korean citizen. Marami nang naparusahan sa batas na ito. Isang babaeng Kristiyano ang minsan nang inaresto at pinatay matapos siyang mahuli ng mga otoridad na nagbibigay ng Biblia sa mga tao. Noong 2014, isang American citizen na nagtutour sa Hermit Kingdom sa pangalang Jeffrey Fowl ang ikinulong ng 5 buwan matapos niyang maiwan ang daladalang Bible sa CR ng isang restaurant sa North Korea. Pangalawa, walang choice tuwing election. Medyo magulo man tuwing elections, nag-aaway ang mga magkakaibigang magkaiba ang iboboto o pagdedebate ng buong pamilya. Mahalaga pa rin ito dahil binigyan tayo ng pagkakataong pumili ng mga taong mamumuno sa ating bansa. Buti na lang wala tayo sa North Korea. Isa sa mga pinagkaiba natin sa election sa North Korea ay ang edad na pwede kang bumoto. Doon kasi, kung 17 ka na, pwede na. Ang masama lang doon, hindi ka naman talaga pumipili dahil pagbukas mo sa iyong balota, isang pangalan lang ang nakasulat doon. At syempre, walang iba kundi si Kim Jong-un. 100% ng votes ang nakukuha niya at kung elections lang, para siyang si Floyd Mayweather sa boxing. Undefeated. Pangatlo, lahat ay kailangang mag-display ng picture ng kanilang leader sa bahay. Sa North Korea, may batas na nag-uutos sa mga tao na maglagay ng portraits ng kanilang leader sa kanilang mga bahay. May batas na nag-uutos sa mga tao na maglagay ng portraits ng kanilang leader sa kanilang mga bahay. Kailangan itong panatilihing malinis at ilagay sa isang pader kung saan walang ibang litrato ang nakasabit. Upang masigurong sumusunod ang mga tao sa batas, pumapasok sa mga bahay ang mga pulis upang i-check ang portraits. Kung may masamang nangyari sa mga portraits, paparusahan ka ng gobyerno at posible kang hatulan ng death penalty. Sa katunayan, noong 2007, isang ama ang piniling iligtas ang kanyang portraits ng Supreme Leader kaysa sa kanyang anak nang magkaroon ng flash flood sa kanilang lugar. Ika-4, death penalty para sa mga taksil. Masama ang pagtataksil sa presidente ng iyong sariling bansa. Pero mas masama ito kung nakatira ka sa North Korea. Sa Hermit Kingdom, lahat ng nahuhuli na taksil kay Kim Jong-un ay pinapatawan ng death penalty. O sa madaling salita, pinapatay. Kahit makatulog ka lang sa isang meeting kasama ang presidente, ay pwede ka nang matawag na taksil at patayin. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo na lang ang Defense Minister ng North Korea na si Hyun Yong-chol, na siyang binaril gamit ang isang anti-aircraft fire sa harap ng 100 tao pagkatapos nitong makatulog sa meeting niya kay Kim Jong-un. Teka, hindi nyo na pala siya pwedeng tanungin. Wala na siya eh. Panglima, bawal pag hindi lokal. Tangkilikin ang sariling atin. Yan ang dapat natin gawin. Pero mahirap naman ding itanggi na iba din ang dating ng mga kanta at pelikula mula sa ibang bansa. Lalo na ngayon na sikat na ang mga K-pop groups o mga teleserye mula sa South Korea. Magpasalamat ka na lang at hindi ka nakatira sa North Korea. Dahil doon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagnood o pagtangkilik sa mga movies o kanta na galing sa ibang bansa. Sa katunayan, noong 2015, ipinagiba ni Kim Jong-un ang lahat ng cassette tapes at CDs na may lamang illegal na movies at kanta. Kung mahuli ka mang nanonood ng American movies, posible ka pang patawan ng death penalty. May 3 channel lang ang mga TV sa North Korea at lahat ng ito ay kontrolado ng gobyerno. Pang-anim, hindi lahat ay pwedeng maka-access sa internet.